Dismayado raw ang mga residenteng kasali sa pabingo ni na Manila Vice Mayor Isko Moreno at 5 pang konsehal sa Tambunding Street sa Maynila sa ginawa ng mga pulis kahapon. Nagrereklamo rin ng ilang nasaktan daw sa pag-aresto kina Moreno. At may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? June, wala nang pabingo sa barangay 374 dito sa Tambunding Street sa lungsod ng Maynila ngayong araw dahil matapos yung nangyaring kaguluhan kahapon. Pero dismayado pa rin ang mga residente dahil sa nangyari. Galit at masama ang loob. Yan ang sentimiento ng karamihan sa mga taga-barangay 374 Tambunding Street sa Maynila matapos ang kaguluhan kahapon sa inorganisang pabingo ng kampo ni na Mayoralty at former President Joseph Estrada at re-electionist Manila Vice Mayor Isko Moreno. Sa video nakuha ng isa sa mga residente, punong-puno ang basketball court ng barangay ng tinatayang higit 500 katao bandang alas 4 ng hapon kahapon. Kumpleto rin ang mga kumakandidatong konsehal sa tiket ng United Nationalist Alliance. Mapayapa noong una June yung naging conduct niyang pagsasama-sama ng mga tao dyan. May mga nakapaligid pang mga pulis pero sa kasagsagan ng pananalita ni Moreno, bigla na lang naglapitan ng mga pulis. Una umanong pinuntirya ang campaign staff, sunod na dinampot at sa pilitang hinila ang isa sa mga re-electionist na konsehal hanggang sa damputin na rin si Moreno. Isinakay nga sila June sa isa sa dalawang nakaparadang jeep pero dahil finlat ng taong bayan ng gulong nito, napilitan silang ilipat sa isa pang jeep. Hinarangan ng mga taong jeep habang papalabas sa gate ng basketball court pero tuluyan din itong nakaalis. Ang mga residente naman na hawak-hawak pa ang bingo cards nila. Sa likod nito, nakaimprenta ang pangalan ng mga kandidato sa lungsod sa ilalim ng una. Pero hindi ito sugal. Sila mismo nagbigay neto. Kalaro ng Puntilor. Nagrereklamo rin ang ilang nasaktan di umano matapos sa pilitang buksan ng isang bahay na katapat ng entablado. Si Aling Belen nasugatan daw matapos itulak ng mga pulis ang pinto. Hindi naman niya nakasiguradong puro erap at isko yung naglalaro kahapon. Diba? Malay mo may mga lipto. Ngayon, asa ng lipto, baka napunta ng isko. Nag-isko niya ang erap. Una nang kinundena ng kampo ni na Erap at Isko ang insidente. Wala pang direktang pahayag si Lim na makailang ulit ng sinubukang tawagan ng GMA News. Pero ayon sa kanyang Chief of Staff June, hindi daw politically motivated ang nangyari dahil pinatutupad lang ng mga pulis ang kanilang trabaho. June itong February 15 ay kapalumagda sa isang peace covenant itong kampo ni na Manila Mayor Alfredo Lim at itong si former President Joseph Estrada. Kasama nila dyan sina re-electionist Vice Mayor Isko Moreno at si Vice Mayoralty candidate Councilor Lou Veloso. Yung peace covenant na yan, June, ay para sa isang malinis, mapayapa at maayos na eleksyon 2013 dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa'yo, June. Steve, talagang yung talagang tanong dito sa isip ng mga mamamayan. Actually, nag-uusap kami dito ni Ruth. At nag-uusap kayo na parang ang pabingo, kailan ba nagiging illegal ang pabingo? Actually, sa mga mall nga yata may mga pabinguhan, Steve, di ba? Tama ka dyan, June. Ang ginigit kasi ng mga taga rito, wala naman daw involved na sugal dahil yung pabingo na inorganisa kahapon, parang paraffol na rin ang sistema. Nung una nga gusto nilang iraffle yon dahil meron naman daw mga numbers sa likod na pwedeng tawagin at bulahin. Ang sinasabi nila, nagiging sugal lamang daw ito kapag merong itinaya. Ang kaso sa nangyari kahapon, wala naman daw tayaan. Kumbaga, ito ay kasiyahan lamang daw na inorganisa na bahagi siguro ng kampanya ng mga kandidato sa ilalim ng una dito sa Maynila, June. At ano ang sinabi ng mga arresting team, Steve, nung dinampot na itong grupo nila Isko Moreno? Wala raw masabi. Ang binabanggit lamang daw sa kanila ay illegal gambling daw yung naging paglabag dahil nga merong pabingo. Pero ang iginigit naman ng mga taga rito, yun nga June, wala raw sugal na nangyari. Kumbaga ang sinasabi pa nga ng ilan sa mga taga rito, matagal na raw na merong nagpapabingo dito. Dati pa nung panahon ng kampanya, nung nakakampanya raw si Mayor Lim at yung kanyang mga katiket, meron din daw pabingo. Ang pinagtataka raw ng mga taga rito sa Barangay 374, bakit ngayon lang nagkaroon ng hulihan, June? So never nagkaroon ng arestuhan dyan despite the fact na many times nagkaroon ng mga pabingo dyan, Steve, no? June, pakiulit lang yung tanong, medyo... Yung nabanggit mo kanina, napakaraming beses na may mga pabingo dyan pero not a single instance na nagkaroon ng pag-aresto.
Yan ang binabanggit sa atin ng mga residente kasi yung mga residente dun sa barangay 374, actually 3 barangays daw ang kabilang dun sa pabingo na yon. Makailang beses na raw na nagkakaroon ng pabingo dyan pero ngayon lang daw nagkaroon nitong malaking hulihan. Medyo naging violente nga raw, June, dahil yung mga residente kahapon dun sa video na ipinapakita natin, pinagbabato na rin yung mga pulis kung ano-ano rin yung ibinato nila, mga paso, pagkain, kung ano-ano, mapigil lamang itong pag-aresto na ito. Although ang sinasabi nila sa atin, bago pa man daw magsimula itong pabingo na ito, meron na raw mga pulis na nakapaligid. Ayan, may nagbato ng upuan, ano? Yeah, so Silvia. parang ang sinasabi nila, sinurveillance na raw ito, June, nung umpisa. Pagkatapos, nung nakita nilang nagsasalita na si Vice Mayor Isko Moreno, saka na nagsimula yung paglapit ng mga pulis at dyan na rin nagsimula yung pag-aresto, June. Finally, Steve, meron bang legal na hakbang na gagawin si Manila Vice Mayor Isko Moreno kung may nabalitaan ka man lang kaugnay sa insidente ito? Wala pa silang nababanggit sa atin na pinaka-legal remedy na gagawin nila. Pero definitely raw, meron daw silang aksyon na gagawin dahil ito raw ay malinaw na election-related. Ayon yan sa kampo ni na Vice Mayor Isko Moreno. June. Maraming salamat, Steve Dailisan.